Ang mga sanggol ay biyaya ng langit. Ngunit may ibang nilalang na hindi marunong magpahalaga sa kahit anong biyayang dumarating sa kanila. Hindi nila alam, sila rin ang bumubuo ng sumpa na ibinubunga ng mali nilang gawa. Narito ang isa na namang kwento ng kababalaghan. At ito'y pamamagatan natin ang anak ni Isabel sa isa na namang gabi ng lagi. Emor, huwag kang umalis. Isabel, wala nang dahilan para manatiling pa tayo kasama. Buntis ako. Paano magiging anak ko? Sigurado ka bang ako ang ama niyan? Oo, Emor. Sa'yo ito. Ikaw ang ama nito. Pwes ako hindi sigurado. Emor, paano ka Isabel, mawala? bitiwan mo ko. Hindi, ayoko. Huwag kang umalis. Paano na ako? Maawa ka, Emor. Bitiwan mo, sabi ko. Huwag kang susunod. Lalo ka lang masasaktan. Emor, wag! Huwag mo akong iwan! Emor! Emor! Sabil, tigilan mo na yung pag-iyak. Makakasama yan sa pinagbubuntis mo. Mabuti pa nga mamatay na lang siya. Naku, huwag mo sabihin yan. Nararamdaman niya ng bata. Totoo ang sinasabi ko, Nelia. Mabuti pa mamatay na lang siya kasi isino ko na walang ama. Matakot ka naman sa sinasabi mo. Wala kang kasalanan yung bata. At sino may kasalanan? Ako? Kaya ba ako pinarurusahan ng langit? Kaya ba ako iniwan ni Emar? Kasalanan ba magmahal ng sobra? Kasalanan ba magtiwala ako kay Emar? Kasalanan bang nakipagrelasyon ako sa kanya kahit alam ko may asawa na siya? Sabel! Oo na! Kasalanan ko ng lahat! Kasalanan ko kung bakit nagturusa ako ngayon! Tama na! Hindi kita sinisisi. Hindi ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. May pagkukulang rin si Emar, pero sana naman, huwag mong idamay ang bata dahil wala siyang malay. Wala siyang alam sa problema mo ngayon. Maawa ka sa kanya, Sabel. Maawa ka sa magiging anak mo. O ngayon, anong plano mo dyan? Yossi, gusto mo? Hindi, Natalia. Ayoko. Alam mo namang wala akong hilig magyosi. Kaya nga. Ang tanong, anong plano mo? Tulungan mo ko. Ipatatanggal mo? Ay, nako, malaki na yan, ha? Ilan buwan na yan? 6. Malapit na mag 7 months. Ay, hindi ko alam kung kaya pa ni Alin Libring. Pero, sige, sasamahan kita. Isang bagay pa, Natalia. Alam ko na. Wala kang pambayad. Wala kang kapera-pera. Demonyong si Emar. Basta na lang ako iniwan. Matapos ko siyang piliin. Matapos ko pagsilbihan. Ganito lang ang ginawa niya sa akin. Sinabi ko na kasi sa'yo, ang mga babaeng katulad natin, hindi dapat umasa na may seryoso. Huwag mo na ako sisihin. Naniniwala na ako ngayon. At hindi na ako muling paloloko sa kanila. Yeah, that's my girl. O, sige na, sagot ko na. Ako nang kakausap kay Aling Libring. Basta ipangako mo, pagkatapos nito, babalik ka sa poder ko.
magtatrabaho ka uli sa akin. Oo, Natalia. Wala naman talaga akong pupuntahang iba eh. Kundi sa'yo lang. Sa'yo lang talaga. Sabel, malaki na ito. Hindi ko na ito kaya. Pero kailangang mawala siya. Buo na yan. Taon na. Ayoko makialam kapag ganyan nakalaki. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Sana pumunta ka sa akin noong 2 hanggang 3 buwan pa lang yan. Pero pareho rin naman ito. Tsaka ayoko sa batang ito. Hindi, Sabel. Magkaiba ang sitwasyon sa 2 hanggang 3 buwan. Kaysa ngayon. Hanggang 3 buwan, maliit pa ang bata. Wala pong bahagi ng katawan niya. Hindi pa siya buo. Hindi pa ganap na tao. Pero ngayon, nako, mahigit 6 na buwan niya yan. Kompleto na ang bata. Taong-tao na yan. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako tinutulungan. Ay, nako, lumapit ka na lang sa iba. Hindi ko na kayang ilaglag pa yan. Malaglag ka! Pumatay ka! Ayoko sa'yo! Ayoko sa'yo! Pumatay ka na! Ginagawa mo? Nakita ko na tumalon mula sa puno. Ano ka ba? Nababaliw ka na? Gusto ko makunan! Gusto ko malaglag at dinadala ko! Tumigil ka nga! Halika, sumama ka sa akin. Doon ka na muna magpahinga sa amin. Teka, Nelia. May nararamdaman ako. Masakit. Ha? Saan? Napilayan ka ba? May tumatagas sa hita ako. Mainit. Patingin, ililis mo yung duster. Tingnan ko. Ay, no! Tinudugo ka. Ay, dadadaling kita sa hilod. Kapit ka na sa akin. Akayin kita. Malapit lang siya rito. Patay na yung sinilang mo. Mabuti nga. Kawawa naman si baby. Anong gagawin natin sa kanya? Aba, di ipalibing mo na agad yan. Teka muna pero dapat mabasbasan mo na siya. Bakit pa? Patay na siya. Ayun na nga, Sabel. Bago man lang siya ilibing, dapat mabasbasan siya ng isang pari. Pwede ko siyang isingit sa pagitan ng mga puntod. Magagawa mo yun, Ikong? Oo, para wala nang bayaran si Isabel. Nasaan ba siya? Nandun sa bahay namin, nagpapalakas pa. Kasi nanghina ng gusto matapos mga anak. Oh, inasaan ang sanggol? Nandun sa tabi pa niya. Siguradong lungkot na lungkot si Isabel. Hindi. Wala nga siyang amor sa bata. Ha? Kung nabuhay lang, yung bata, naku, handa ko sanang ampunin yun eh. Pero patay na siya nung isilang ni Isabel. Yan. Naguhukay ako hindi mo man lang ba ilalagay sa kahon ng bata? Nakabalot lang siya sa lampin. Hindi na. Bakit pa? Wala ka ba talagang amor sa anak mo? Galing siya sa ama niyang manluloko. Mabuti nga namatay siya. Di ko rin naman siya aalagaan kung nabuhay siya eh. Ngayong wala na siya, makapagsisimula na ako muli. Isabel. Ikong, sapat na bang lalim ng hukay? Ibaon mo na yan! Ayoko na tumagal pa sa akin ang sanggol na yan! Sino ba? Emar? Oh, anong ginagawa mo rito? Baka makita ka ni Isabel. Papasukin mo ako, Natalia. Kailangan nating mag-usap. May ginawa kang problema. Ayoko masangkot, Hindi ha? akin ang ipinagbubuntis ni Isabel. Maniwala ka. Naku, hayop ka! Minsan mo na nga ako niloko. Tapos, nalaman ko na lang nagsasama na kay ni Isabel. At ngayon, ang kapal na mukha mo, nagpakita ka pa sa akin. Tinuksulong ako ni Isabel. Maniwala ka. Sino lulukohin mo? Natalia, pakinggan mo muna ako. Ay, wag mo
hawakan! Alam ko, mahal mo pa rin ako. Tama na! Huwag mo ko yakapin. Ikaw ang mahal ko, Natalia. Huwag mo ko lukuhin! Sige na. Hindi mo na mabibilog ang ulo ko! Maniwala. Hindi, ayoko. Ayoko sa Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang... naman eh, Marie. Huwag. Huwag mo itigil. Nelia, isama mo na yung kaibigan mo sa pag-uwi. Mahamog na. At gabi na rin. Tara na, Sabel. Tapos na. Oo, Sabel. Tapos na. Kanina pa nailibing yung bata. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Tapos na ang problema ko. Wala na ang batang nagdurugtong sa amin ni Emar. Pwede ko na siyang kalimutan. Pwede ko na silang kalimutan. Sabel? Teka, ano bang usapan yun ni Ikong? Lalagyan ba ng lapida itong pinaglibingan? Sabel? Hindi na. Ha? Wala siyang magiging pangalan. Wala siyang magiging lapida. Kalilimutan ko siya na parang hindi siya nangyari. Sabel, Tayo na, Nelia. Mula ngayon, kalilimutan nating nangyari ito. Hindi na natin ito pag-uusapan. Ano yun? Asang umaalulong? Emar, Emar, gising. Gising! Nantok pa ako. Pinagod mo ko ng gusto Mga eh. aso umaalulong. Kaya mo sila. Nakakita lang ng aswang yun. Huwag kang magbiro ng ganyan. Sabing intindihin yun eh. Sige na, matulog ka na uli. Pero, Dito ka sa tabi ko. Yakapin mo ako. pero, ngayon lang umalulong ng ganyan yung mga aso. Oo na, tama na Natalia. Matulog na uli tayo. Sige na. ano bang nangyayari? Bakit umaalulong ang mga aso? Ngayon lang nangyari ang ganito sa sementeryo ah. Ay, mabuti pa. Isara ko ng mabuti ang mga pinto at bintana nitong barong-barong ko. Oh, ayan. Kung anumang maligno ang gumagala, hindi siya makakapasok rito. Ay, bakit ba ako kinakabahan ng ganito? Matagal na akong sepulturero. At hindi naman ako nakakaramdam ng takot dito sa sementeryo. Ano kayang nangyayari? Iba talagang pakiramdam ko kapag umaalulong ang mga asong yun. Oras na ng panginginom. Tayo na, magbabawal ang lahat ng makasalanan. Sino ba naman to? Sino ba yan? Emar, tingnan mo nga kung sino. Ikaw na. Teka muna. Walang dapat makaalam na narito ako, ha? Tingnan mo, pero magtatago muna ako sa ilalim ng kama. Bakit? Basta. Sige na. Tingnan mo na kung sino kumakato. He, si Raulo. Oh, nandiyan na, istorbo! Ikaw? Anong ginagawa mo rito? At meron kang kargang bata? Sino ba yan? Hindi! Janak! Janak! Ilayo mo sa akin yan! Hindi ka makapagtakas. Hindi! Bitiwan mo ako! Bumitiw ka, Janak! Bitiwan mo ako! Tulungan! Emma! Tulungan mo ako!
Hindi. Wakwak ang leeg ni Natalia. Hindi siya tinigilan ng maligno. Hanggat hindi siya namamatay. Mabuti, nakapagtago ako sa ilalim ng kama. Kailangan ko na makalayo rito bago ako mapagbintangan sa pagkamatay niya. Anong klaseng halimaw ang pumatay sa kanya? Narinig ko sumisigaw siya na tiyanak. Tiyanak ang umatake sa kanya. Pero hindi ko nakita. Narinig kong pagsigaw ni Natalia, ang paghingi niya ng tulong. Kailangan makalayo ako. Malayong malayo. Isabel! Oh, Nelia, mabuti dumating ka na. Magkape ka na. Pupunta na ako kay Natalia. Sasabihin kong babalik na ako sa bar para magtrabaho sa kanya. Isabel! Patay na si Natalia! Paano patay na? Natagpuan siya hubad. Las-las ang leeg. Halos maputol nga daw eh. Paano nangyari yun? Walang makapagsabi. Dilat pa nga yung mga mata nung matagpuan. Kitang-kita ang kilabot sa pagkamatay niya. Hindi. Ano kaya nangyari? Sinong pumatay sa kanya? At bakit sa ganong paraan? Ikong, saan ka nang galing kagabi? Nagisnan kitang nakahiga dyan sa labas at may bahid ng dugo ang damit mo. Hoy, anong nangyari sa'yo? Napaaway ka ba? Ano? Ikong, sagutin mo ako. Anong nangyari sa'yo? Asyaw! Anong dugo? Ayan o, sa damit mo. Tingnan mo. Ah? Pati sa pantalon mo. Oh, Di ba? Mga patak ng dugo yan. oo nga. O ano? Anong nangyari sa'yo? Hindi ko alam, Asyong. Wala akong maalala. Hindi ko nga alam kung bakit dito ako sa labas natulog. Ha? Ang naalala ko, uminom ako ng isang beer pagkatapos nailibing ko ang namatay na sanggol ni Isabel. Pagkatapos nung alam ko, nakatulog na ako dito sa sopa. Oo nga. Yun din ang naalala ko. Tapos, pinauwi ko na sina Sabel at Nelia kasi nga, malalim ng gabi kahapon. Nakaupo pa sina Nelia at Sabel dun sa tabi ng puntod ng bata. Ang mabuti pa, Asyong, lalabahan ko muna itong suot ko. Wala talaga akong maalala. Hindi ko alam kung bakit may dugo ang mga damit ko. Nelia! 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 Totoo bang balita, ha? Ay, yun po ba tungkol kay Natalia? Oo. Nasa ilog ako eh. Naglalaba. May nagbalita sa akin. Natagpuan raw si Natalia. Wala nang buhay. Ay, opo. Nasa labas ng pinto ng bahay na tinutuluyan niya, nakahandusay. Tapos po, wakwak daw po yung leeg. Mahabaging langit. Sino kaya gagawa ng ganong krimen? Ang sabihin niyo po, ngayon lang may nangyaring ganito sa lugar natin. Tama ka, Nelia. Pero bakit? Ano ang kasalanan ni Natalia sa taong yun? Hindi ko nga rin po alam eh. Sobra yung galit ng pumatay sa kanya para iwan siya na ganun ang kalagayan. Paraanin niyo ang kukuha ng bangkay. Bakit? At magsiuwi na kayo. Ay, Tumigil kayo sa pag-usyosyo kung wala naman kayong may tutulong. Ma'am Pulis, may nakita po ako. Ikaw, Nene? Anong nakita mo? Kanina po, kagigising ko lang. Pagbukas ko po ng bintana, may lalaking tumakbo mula po rito. Namukhaan mo ba? Hindi po eh. Kasi po nakatalikod siya. Pero sigurado po kung galing po siya rito. Sa tingin mo, masasabi mo ba sa akin kung ilang taon na yung lalaki? Hindi rin po. Nakatalikod ka mo sa'yo. Opo. Paano mo na sigurong lalaki yung tumatakbo papalayo? Mukha po kasi lalaki. Sige. Sargento. Take note, ha? May nakitang tumatakbo mula sa bahay nitong biktima. Mukhang lalaki. Pero hindi sigurado itong bata.
Baka po kasi yun ang pumotibo kay Aling Natalia. Pwede nga. Ano ang sutong nakita mo? Natatandaan mo ba? Wala po siyang pang itaas. Parang hawak po niya yung damit niya. Naka-short lang po siya. Wala rin pong sapin sa paa. Nagmamadali po siya. Tumatakbo po talaga. Kung ganun, pwedeng may naiwang damit ng taong tumakbo sa loob ng bahay. Tignan nyo! At huwag niyong gagalawin ng ibang bagay. Yung bangkay, kunin nyo na. Naproseso na yan. Bilisan nyo ang pagkilos. O yung mga tao, huwag kayong tumapak sa paligid. Makakontamina ang lugar ng krimen. Sige na, magsiuwi na kayo. Ito na naman ang mga asong to. Ano kayang problema nila? At palagi na lang umaalulong. Uy, Lalabas ako sandali. Uy, saan ka naman pupunta? Gabi na! Bukas kailangan gumising tayo ng maaga. Ililibing na natin si Natalia. Ihahanda pa natin yung paglilibingan. Tinatawag niya ako. Uy, sino? Kailangan niya ako. Sino nga? Hoy! Ikong! Saan ka pupunta? Ikong! Naku, sira ulo ng isang ito ah. Hindi na ako pinansin. Bahala ka sa buhay mo. Basta ako, matutulog na. Kailangan gumising ako ng maaga para sa ililibing bukas. Narito na ako. Ang iyong alipin. Sige, dalhin mo ako sa susunod kong sisingalan. Oo. Oo. Masusunod. Sino yan? Gabi na! Hindi ako nagtatrabaho ng ganitong oras. Sino ba kasi yan? Oo na! Sandali lang! Ano ba kasi kailangan mo? Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Hindi! May karga kang maligno! Libreng, Kilala ako ng maligno? marami ka ng pinatay na sanggol. Hindi! Hindi! Bakit alam mo yan? Sila ang gumisig sa akin. Dapat ka ng singil! Hindi! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Hindi! Huwag! 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 Hindi. Hindi. Anong nangyayari sa bahay ni Aling Libreng? Dinig na dinig dito ang pagsigaw niya. Mahabag yung langit. Ano nangyayari ka, Aling Libreng? Ano? Sigurado kang may narinig kang sumigaw kagabi? Opo, Sargento. Kahit na tanungin niyo pa yung iba naming kapitbahay, narinig din nila. Pero walang tao rito. Kanina pa tayo kumakatok. Puwersihin niyo kaya yung pinto. Baka nasa loob si Aling Libreng. Susubukan muna naming silipin sa bintana. Mga kasama, tignan nyo. Silipin nyo sa bintana kung may tao sa loob. Sir! Sir, wala! May mga patak ng dugo sa sahig eh. Oh, sabi sa inyo eh. May nangyari kay Aling Libreng. Pwersahin natin buksan ng pinto. Sabay-sabay tayo. Isa, dalawa, tatlo! Oh, hanapin niyo si Aling Libreng. Kilos! Ano bang nangyari rito? Dito ililibing si Natalia. Pero bakit tinabunan ang hukay ko? Sira ulo itong sikong, oh. Ano kayang pumasok sa kukutin nun at... Hindi! Ako, may nakalitaw na paa sa hukay! May tinabunan sa hukay! Tao! May tinabunan sa hukay na ginawa ko! Hoy! Ikong! Gising! Ikong!
Ikong, Ano ba yun? bakit may nakalibing dun sa paglilibingan kay Natalia? Anong may nakalibing? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Anong hindi alam? Halika, dali, bilisan mo, sumama ka sa akin. Halika, tingnan mo. Tingnan mo yung paglilibingan kay Natalia. Tinabunan mo uli. Pero ang nakapagtataka, ayan! May nakausling paa ng tao. Sino ang nakalibing na yan? Hindi ko alam, Asyong. Wala akong alam dyan. Ang mabuti pa, hukayin natin. Ako, hindi! Hindi ko yan gagalawin. Tatawag na lang ako ng pulis. Pero, teka, Asyong. Huwag kang alis rito, ha? Bantayan mo yung lugar na to. Tatawag ako ng pulis. Sargento, dito ho, Sargento. Dito ba? Oo. O sige, hukayin nyo. Ingatan yung magalaw ang bangkay. Pag-ingatan nyo. Yes, sir. Okay. Kailan mo pa ito nadiskubre? Sargento, ngayong umaga lang ho eh. Handa ko sana yung hukay sa paglilibingan ni Natalia. Pero naabutan ko hong natabunan na ho yung hukay ko. At ayan, sir, oh, may nakausling paan ng tao. At sino ito? Si Ikong ho. Ang kasama ko pong si Poltorero. Bakit tulala siya? Tinatanong ko nga, sir, kung siya ang may gawa nito. Wala rin ho siyang alam. Hindi niya alam kung paano nangyari yan. Isama nyo ang isang ito sa presinto. Pero sir, mabait ho yan hindi ho magagawa ni Ikong ng... Tatanungin lang namin siya. Maaring may nakita siya o narinig kagabi. Sargento, wala po talaga akong maalala. Wala po akong maalala. Pero, sabi ni Asyong, ilang gabi na akong sa labas natutulog. Nagtataka rin siya dahil alam niyang nakita niya akong natulog sa papag na nasa kabilang kwarto. Pero, tuwing magigising raw siya, nasa labas ako nakahiga sa lupa. Sa tingin mo, bakit nangyayari ito? Hindi ko po alam. Wala pa akong maalala. Nakapagtataka. Alam mo, pwede ko sabihin na ikaw ang suspect sa pagpatay kay Natalia. Bakit po? Wala pa akong kinalaman doon. May isang saksi na nakakita ng lalaking tumatakbo mula sa lugar ng krimen. Bagamat nakatalikod raw ang lalaki, pwede ka pa rin kilalanin ng batang saksi kung patatakbuhin kita habang nakatingin siya. Sir, hindi. Wala po akong alam. Maawa kayo sa akin, sir. Sargento! Nailabas na po yung bangkay na tinabunan. Sino? Kilala ba kung sino yung bangkay? Siya Aling Libreng ho. Yung hilot. Siya ang bangkay na tinabunan sa libingan. Paano na ako ngayon? Saan ako magtatrabaho? Si Natalia lang ang inaasahan ko. Pero may pumatay sa kanya. Ipatatanggal mo? Pero malaki na yan. Ilang buwan na ba yan? 6. Malapit na mag 7 months. Ay nako, hindi ko alam kung kaya pa ni Ali Libreng. Pero, sige. Sasamahan kita. Isang bagay pa, Natalia. Oo, alam ko. Wala kang pambayad. Wala kang kapera-pera. Demonyong si MR. Basta na lang ako iniwan. Matapos ko siyang piliin. Matapos ko pagsilbihan. Ganito lang ang ginawa niya sa akin. Sinabi ko na kasi sa'yo ang mga babaeng katulad natin, hindi dapat umasa na may seseryoso sa atin. Huwag mo na akong sisihin. Naniniwala na ako ngayon. At hindi na ako muling paluloko sa kanila. Ay, that's my girl. O sige na, sagot ko na. Ako nang kakausap kay Aling Libreng. Pero basta ipangako mo ha, pagkatapos nito, babalik ka sa puder ko, magtatrabaho ka uli sa akin. Oo, Natalia. Wala naman talaga ako pupuntahang iba. Kundi sa'yo lang. Sa'yo lang talaga.
Paano na ako? Ano na ang gagawin ko, Natalia? Sabel! Nelia? Saan ka ba nagpunta? Delikadong panahon. May gumagalang mamamatay tao. Natagpuan ang bangkay ni Aling Libring. Ha? Saan? Naroon nga ba sa bahay nila? Wala doon. Nasa sementeryo. Ibinaon ng killer sa paglilibingan dapat kay Natalia. Mga paglangit. Binuhat niya pala talaga roon. Oo, Sabel. Sabi ng unang nakakita, may malaking gilit rin sa leeg si Aling Libring. Pero bakit? Anong kasalanan nila? Una, si Natalia. Pangalawa, si Aling Libring. Bakit sila? Anong kasalanan nila? Ay, hindi na maganda ang pakiramdam ko rito kay Ikong eh. Baka may kinalaman siya sa mga nangyayaring pagpatay rito sa lugar namin. Babantayan ko siya kung lalabas siya. Ayun. Tumayo sa pagkakahiga niya. Para siyang tulala. Parang may kung anong kapangyarihan ang tumawag sa kanya. Susundan ko siya. Saan kaya siya pupunta? Dire-diretso lang ang lakad niya. Huminto siya. Hindi. May kinarga siyang sanggol. Ang sanggol na inilibing namin sa pagitan ng mga puntod. Yun nga kaya ang anak ni Isabel. Kanina pa maingay yung mga aso. Ano kaya nangyayari? Sabel, natatakot ako. Nelia, Sino kaya ang pumapatay? Tsaka bakit sa ganung paraan? Parang galit na galit siya. ewan ko. Hindi pa rin ako makapaniwala. Wala na si Natalia. Pati na si Aling Libring. Sino yan? Hindi sumasagot, Sabel. Sino sabi yan? Hindi mo ba ako gustong makita? Sino yun? Anong klaseng boses yun? Parang, ewan? Boses sa limaw? Nelia, huwag mong bubuksan ang pinto. Anong gagawin natin? Buksan ninyo ito! Diyos ko. Buksan ninyo ang pinto! Ay, hindi! Umalis ka na! O sino ka man! Huwag mo kaming guluhin! Umalis ka na! Papasukin mo ako! Papasukin mo ako! Nelia, hindi siya titigil. Gigibain yung pinto. Tumakas na tayo. Pwede tayong tumalo sa bintana. Doon sa likod. Sige na, mauna ka na, Nelia. Bilisan mo! Teka, tatalon ako. May nararamdaman ako. Dinulago ako, Nelia. Dahil siguro sa takot na nararamdaman ko. Sige na, mauna ka na. Humingi ka ng tulong. Bilisan mo! Hindi! Sinisira niya ang pinto! Isabel! Kailangan mo siyang harapin! Ikaw! Ano yung karga mo? Ako ito! Hindi mo na ba ako nakikilala? Tiyanak! Tiyanak ang karga mo, ikaw! Hindi na kita kailangan! Umalis ka rito, ikaw! Tiyanak! Tiyanak! Ikaw! Huwag mo ko iwan! Ikaw! Natatakot ka sa akin! Sino ka? Ano kailangan mo? Ako ang sanggol na itinapon mo.
sanggol na kinamuhian mo. Patay na siya! Sanggol ang isinilang ko, hindi maligno! Ikaw ang gumawa nito. Ang puot mong umaapaw. Ang pagkamuhi mo sa akin. Lampas pa sa ilalim ng hukay na pinaglibingan mo sa akin. Hindi! Lumayo ka sa akin! Ikaw ang dahilan kaya ako naging maligno. Pinatay mo ko sa sinapupunan mo dahil napupuot ka sa akin. Namumuhi ka sa akin. Pero ito rin puot at muhi mo. Ito ang bumuhay sa akin mula sa libingan. Ito ang lumikha sa akin upang magkaganito. Hindi! Hindi ka totoo! Hindi ka totoo! Namumuhi ka sa akin. Anong klase kang ina? Layuan mo ako! Layuan mo ako! Layuan mo ako! Tiyanak! Tiyanak! Ikong! Asyong! Anong nangyari? Anong ginawa mo sa bahay ni na Sabel at Nelia? Hindi ko alam. Hindi ko alam yung tiyanak. Pinalis niya ako. Hindi niya raw ako kailangan. Tiyanak? Oo, tiyanak. Isang tiyanak yung malignong karga mo? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Asang sunod-sunuran ako sa tiyanak. Eh baka patayin niya si Sabel. Ha? Kailangang tulungan natin sila. Hindi. Ayoko nang bumalik doon. Ayoko nang bumalik doon. Natatakot ako. Nakakatakot ang itsura ng tiyanak. Matatalim ang ngipin niya. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Hindi ako pwedeng magtago na lang dito. Kailangan bumalik ako sa bahay. Kukuha ko ng sapat na pera at tuluyan ng magpapakalayo-layo. Sana nahuli na yung pumatay kay Natalia. Nakapangingilabot ang sigaw ni Natalia. Hanggang ngayon, dama ko pa rin ang takot dahil sa nangyari sa kanya. Ipaaalawa ko sa iyo ang ginawa mo sa akin. Malaki na ito, Sabel. Hindi ko na kaya. Pero kailangang mawala siya! Buo na yan. Taon na. Ayokong makialam kapag ganyan nakalaki. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Sana pumunta ka sa akin nung 2 hanggang 3 buwan pa lang yan. Pero pareho rin naman yun. At saka ayoko sa batang ito. Hindi, Sabel. Magkaiba ang sitwasyon sa 2 hanggang 3 buwan kaysa ngayon. Hanggang 3 buwan, maliit pa ang bata. Wala pang bahagi ng katawan niya. Hindi pa siya buo. Hindi pa ganap na tao. Pero ngayon, mahigit 6 na buwan na yan. Kompleto na ang bata. Taong-tao na yan. Hindi! Ayoko sa batang ito. Patayin mo siya! Patayin mo! Pinatay mo ako sa puot. Pinatay mo ako sa gawa. Sa sinapupunan mo pa lang, pinatay mo na ako. Hindi! Hindi ka pwedeng mabuhay pang muli! Hindi mo ako pinapasbasan. Tama na! Tumigil ka na! Ang dapat sa'yo ay mamatay. Wag! Maawa ka! Hindi ka naawa sa akin. Nagsisisi na ako! Nagsisisi na ako! Dapat kang mamatay. Wag!
Malapit na ako sa bahay ng magulang ko. Hingi ako ng pera. Pagkatapos, magpapakalayo-layo na ako. Saan ka pupunta? Hindi. Maligno. Tiyanak! Anak mo ako! Hindi! Wag! Wag! Gawin yan! Dapat siyang mamatay! Tama na! Tama na! Kasalanan ko lahat ng ito! Sabel! Siya ang ating anak, Emar! Siya ang ating anak! Tiyanak! Oo! Naghihalimaw siya! Dahil sa puot ko sa'yo! Tiyanak! Emar! Wala na siya! Wala na ang iyong ama! Tatapusin ko na ito! Patawalin mo ako! Maawa ka sa akin! Nagsisisi na ako! Tatapusin ko na Sinasabi niyo ba sa akin na ang sanggol sa tabi ni na Emar at Sabel ay ang mismong pumatay sa kanila? Opo, Sargento. Kitang-kita namin, ti anak. Kitang-kita namin. Pinatay niya si Emor at si Sabel. Pinatay niya. Pagkatapos po, bumalik po siya sa pagiging sanggol. Patay. Nasagkol. Mahirap itong paniwalaan. Pero sa ngayon, wala tayong magagawa kundi ipalibing silang tatlo. At sana nga, sila na ang huling biktima ng tiyanak. Lumikha ng halimaw ang buot ni Isabel sa kanyang anak. Ito rin ang buot na pumatay sa kanila ni Emar. Kaya mag-ingat. Huwag magtanim ng galit sa sinuman upang ito'y hindi bumalik at maging puot na papatay sa'yo. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Ang Anak ni Isabel. Sa isa na namang gabi ng lagi.